free, with perfectly strong, Jesus could I return. With such a hasten to the place where God my Savior showed His grace, at Calvary take my station there and wait for His sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my creation bring. To Him whose truth and faithfulness engage away His soul to rest. Sing till bid me sing His praise, will give His word and trust His grace. As on Him my every care and wait for His sweet hour of prayer. Sa paparin na natin ang Panginoon sa mga buhay ng kawit. Sing the song, which we know to you. Teach me, Lord, to wait down on my knees till in your haunted sight you answer my plea. Teach me how to rely on what others do, but to wait in prayer for an answer from you. Wait and wait upon the Lord, shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait. Teach me, Lord, to wait. While hearts are afraid, help me now
sinasamba mo rin, Lord, ang iyong pag-ibig. Panginoon, kami ay lubos na nagpapasalamat sa mga biyaya na binigay mo sa amin, sa kalakasan at hindi na, Lord, na pinagkakaloob mo upang magamit sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa inspirasyon na binigay mo sa aming puso, Panginoon, upang dumako sa bansang Lord, wala namin sa gabi nito. Alam mo, Panginoon, ang aming mga nagawang pagkakamali, walang limit sa iyong harapan, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na patawarin mo ang aming mga pagkakasala sa gabi nito. Sige, Lord, ang aming pagsamba, hindi masayang ang aming pagpupuri, Panginoon, ay malubasin ng aming Panginoon. Lord, sa gabi nito, alam mo, Lord, ang aming desyon ng puso. Alam mo, Panginoon, ang aming pananalangin sa gabi nito, Lord. Lord, hindi kami nagtitiwala sa tao, Panginoon. Sa iyo lamang kami, Lord, bugos nagtitiwala sa iyo. Lord namin, Panginoon, ang aming mga dalangin sa iyo, ang aming mga pangailangan, Panginoon. Kung pagkatiwala namin, Lord, sa iyo, ay walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, sa gabi nito, Panginoon, gabay mo kami ng Espiritu Santo, Panginoon, at ikaw, Lord, na siyang bukod sa bawat isa. Lord God, sa namin, binabalik ang lahat ng paburi at pasalamat sa takilang pangalan ng Kristo namin Diyos, Pagkaligtas. Amen. Pansamantala ng mga pagkakasa. At binabati ko po ay ng isang magandang gabi sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Magandang gabi po. Amen. At bagaman kaunti ang ating bilang, ngunit alam natin na ang Diyos ang mga sabati sa atin. Amen. At bago tayo tumako sa pagkatestimony, ay awitan natin ang ating Panginoon ng isang awiting sabi, Who I Want to Sing, song number 8 natin mga songbook. Nasa yung journey na sing sa pointing souls to Calvary, to the crimson throne. Many arrows pierce my soul from without belief, but my Lord leads me on. Truly, my must win. Oh, I want to sing. Oh, I want to see. Look upon His face, there to sing forever. All His saving grace On the streets of the world. on the streets of glory. Let them lift my voice. There's no past, home at last, ever to rejoice. Service for my Lord, that may be denied. That I wait for close to Him, He will give me life. The Satan snares me, vex my soul, turn my thought aside. But my Lord goes ahead, makes whatever decide. And oh, I want to see Him, look upon His face, there to sing forever, all His saving grace. And on the streets of glory, let me lift my voice. There's no past, home at last, ever to enjoy. Praise Hallelujah, so high the mountain high, and behold my Savior there, leading in the fight. With that tender hand outstretched toward the mighty Lord, guiding me, I can see.
rise from the mighty deep. Then my Lord directs my heart to be that simply deep. Then through this world below, He's learning thanks to me. Oh, I love Him so much. Oh, I want to see Him, look upon His face, there to sing forever all His saving praise. On the streets of glory, then with my voice, there's no path home at last ever to go. Pwede lang ako sa sinaw sa ating Panginoon at ito testimony ay kung may nais mag-pray mo lang yung taas ng kamay. At kung wala naman po ay nais ko magbalik ng papuri sa ating Panginoon sa katugunan ng panalangin sapagkat pinagpanalangin ko yung mga teachers na maging maayos at maging parang kalmado lang, hindi mga strict teachers. So, salamat sa ating Panginoon kasi nung una, tinawagan ako kasi yung classmate ko, natitawag na sila sa amin. Parang ang terror tignan. So, kino-convert ko yung sarili ko na sinasabi ko din sa kanila na yan, basta ang bait yan. So yun, salamat sa Diyos kasi yung katugunan ng panalangin nga yan. Amen? At may nais po bang testimony? At kung wala naman po ay tayo, dala ko na po sa pakikinig na salita ng ating Panginoon. Inahan niyo ang tumaybasa. Bago tuwagin ng ating mangaral, sinisong Holy Spirit, now and forever. Holy Spirit, now and then, come in this place. Holy Spirit, now
Kristo. Lord Jesus, kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa gabi ito na binigyan mo muli, Panginoon, ang bawat isa ng inspirasyon upang sumamba sa iyo sa gabi ito, Panginoon. Lord Jesus, ang gabi ito ay gabi ng pananalangin, Panginoon. Lord Jesus, pagpatawad mo, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Pagpatawad mo, Lord, ang aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Gawin mo kaming marapat, Panginoon, na lumuhod sa gabi ito upang humingi ng panalangin sa iyo, Panginoon. Lord Jesus, marami pong salamat sa mga pagsubok na kinakaharap namin, nakasama ka namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Yes. Lagi mo kaming ginagabayan ng mga salita, Panginoon. Kaya Lord, sa gabing ito, Panginoon, tago mo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Ito nawa siya makita, Panginoon, hindi po ako ang iyong abang Panginoon. Lord Jesus, wala po akong kakayahan na mangaral sa likod ng pulpito, Panginoon. Dadapwat po, binigyan mo po ako ng karapatan, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang kongregasyon sa gabi ito, Panginoon. I-bless mo ng iyong mga salita, Panginoon, sa gabi ito. Lord Jesus, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, Panginoon, at pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo namin Diyos at Tagapagligtas. Bago tuloy ang mga bumawat isa. Sayang din sa 1 Peter 4:12-13. Kung nyo nasa po na isunod sa Isawila ang Tagalog. Sabi niya rito, mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin nawaring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Sabi niya sa 13, kundi kayo'y magalak sapagkat kayo'y mga karamay sa sa hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay magalak kayo ng mabilis na galak. Amen. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Amen. Yan ang salita ng ating Panginoon sa gabi nito. Nais ko kayong muling batiin ng isang mapagpalang gabi. Tanging pangalan natin ng Panginoon Kristo. At nais ko rin humingi ng kapatawaran dahil last Wednesday pa pala yung schedule ko. Diretso ako nung nalaman ko na lang na nag-chat si Brother David na bro, ba't wala ka? Ay ko, kasi trabaho, gano'n. Tsaka kung nandito rin ako, pumunta rin ako, baka di rin ako matayo kasi hindi rin ako nakapaganda. Ayun naman, napakahirap ko tumuli dito sa likod ng pulpito, lalo na hindi ka handa. Yan lagi ang pinapanalangin natin sa mga ganyang sitwasyon. Na although lagi naman nagbabasa tayo ng mensahe ng ating Panginoon, pero yung pag dumating ka doon sa point na parang wala ka rin, hindi mo rin alam na ikaw pala yung tatay, parang nagawa kayo isang beses yung nag-chat si Brother David sa akin na may sakit siya. Pero yun, may oras yun na nakapaganda pa ako. Pero yung gulat na pagpunta mo rin sa wala yung pag-share. Tapos wala pa. Siyempre, nasa trabaho tayo, niya rin dala yung dito natin. Pagpunta ko dito, hindi rin tayo makakatay. Kaya, salamat din sa Panginoon kasi binigyan tayo ng pangalawang pagkakataon. Unang-una, makapangaral ulit ng salita ng ating Panginoon. Kasi hindi lahat nabigyan ng pagkakataon. Meron naman nabigyan ng pagkakataon, kaya lang iba rin yung binibigkas dito sa likod ng pulpito. Puro mga wala sa salita ng ating Panginoon. O for the love lang. Sabi nga. Narinig natin yan sa una nating mga simbahan na wala yung magpapatibay, puro love lang ang naririnig natin. Pero dito, nahihimay-himay natin yung salita ng ating Panginoon. Kaya, papasalamat tayo sa Panginoon kasi
at dinako niya tayo sa ganitong mensahe. Kasi kung wala ang mensahe, wala sa atin yung ating Panginoon. Amen. Kaya sa gabi ito, hindi naman tayo magpapakatagal, mabilis lamang po ito. On trials and suffering. Naalala niyo nung Sunday? Yung Diyos dun sa mountain, siya rin yung Diyos dun sa valley. Amen. Kaya kung may trials ka dun sa valley, ano dun yung Diyos kasama? After nung nasa valley ka, aangat ka rin on the top of the mountain. Nandun pa rin yung ating Panginoon, kasama mo pa rin. Yan ang tinuturo nung Sunday na even sa trial na kinakaharap natin ng bawat isa sa atin, wag natin kakalimutan na nasa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Lagi na nababanggit ito sa likod ng pulpito kasi yun naman ang pinag-uusapan natin, salita ng ating Panginoon. Kaya, on the top of the mountain, nabibili mo yung mga gusto mo, nagkakaroon ka ng mga bagay na wala sa iba. Yes, blessing yan sa atin, blessing yan. Pero magagamit mo ang blessing ng ating Panginoon kung itatama mo siya. Amen. Yung blessing ng Panginoon, wag mong tatabunan, sabi nga. Dapat flow lang siya ng flow. Amen. At pag dumating ka doon sa valley na puno ng trials, at dahil naririnig mo yung salita ng ating Panginoon, nare-reveal sa'yo kung paano humarap sa ganung pagsubok. Amen. Dahil narinig mo na rito sa salita ng ating Panginoon, ay ganun pala dapat. Kailangan pala, kapag galit ako, wag akong mag-decision basta-basta. Kasi sa tao kapag kagalit, nagkakaroon ng desisyon na biglaan. Hindi na nila nakikita yung outcome ng desisyon na yun. Dahil nga bigla. Pero kapag may Diyos ka na pinaglilingkuran, alam mo na kung paano siya harapin. Amen. Itinuturo sa atin ng Sunday, napaka nakakagalak ng puso, di ba? Na even Jacob nung humarap siya sa ganung pagsubok, ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, yung Diyos yung nagbigay, Diyos din yung sabi niya, Diyos yung kumuha, Diyos din yung magbabalik. Amen. Ganun yung pananampalataya ni Job, diba? Napakasarap na marinig na dumaan sa mga pagsubok, nagkaroon siya ng mga sugat. Si Job nagkaroon ng mga sugat. Pero yung pananampalataya niya sa ating Panginoon hindi nawala. Amen. May awit nga yan, di ba? God in the valley and still God in the valley. God in the mountain, God in the valley. Same scenario. Pero magkaiba ng same thing pero magkaiba ng pinagdadaanan. Kapag nasa mountain ka, akala mo lahat ng problema hindi na darating sa iyo. Pero one time na nasa iyo ng lahat, kapag dumating yung karamdaman, wala ka nang magagawa. Ano sabihin sa iyo ng doktor? Ipagpasa Diyos na lamang. Babalik ka pa rin sa salita ng ating Panginoon. Amen. Parang naano lang ako ng Sunday talaga. And naramdam natin yung kasama natin yung ating Panginoon. Diba? Sabi niya dito, why does God allow trials and suffering in Christian life? Konektado doon sa napag-usapan ng Sunday. Does it means that when we are in deep trials and deep suffering, that God has already forsaken us? Or that He is punishing us for our sins? Are we promised a flowery bed of easy? Sabi niya, easy. Once we accept Christ and after we have been born again. Kaya pinapahayag yung salita ng ating Panginoon. Kaya nahayag sa akin, nahayag sa inyo yung salita ng ating Panginoon.
Kasi kailangan na mawala yung kasalanan natin. Yan ang kagustuhan ng ating Panginoon. Kasi nung time na nagkaroon ng sala si Eva at Adan, nagkaroon tayo ng bahagi ng kasalanan nila, ang magagawa ng Diyos na para mawala yung sin o kasalanan na yon, kailangan natin maborn again. Maborn again. Salita ng ating Panginoon. Amen. Trials are but is a normal part of a Christian life. Sabi niya dito, trials are sufficient part of God's permissive will. Amen. Permissive will ng ating Panginoon. Yung trials ni Job, permissive ng ating Panginoon yon. Inalaw ng ating Panginoon na mangyari kay Job yon. Amen. Inalaw ng Panginoon. Pero sabi niya, huwag mo lang gagalawin yung buhay. Kasi sa Diyos lang yun. Sa Diyos yun. Yes, yung mga trials na pinagdaanan ni Job, napakatindi na nun. Imagine kung sa atin nangyari, yung trials na nangyari kay Job. Amen? Tanungin natin yung sarili natin, kaya ba natin? Kung si Job, para sa akin, kung si Job na kaya niya, dahil medyo siya pinaglilingkuran, even tayo kaya din natin. Kasi meron din tayong Diyos na pinaglilingkuran. Yung Diyos ni Job at Diyos ngayon ay isa lamang, kapatid. Kung kaya ng Diyos na pagpalain si Job, kaya niya rin pagpalain tayo sa gabi nito. Amen? Kung dininig niya ang Diyos ang panalangin ni Abraham na magkaanak muli, kaya din ng Diyos na ito pa rin yung mga kahiling natin sa gabi nito. Amen? Basahin natin dito sa 1 Peter 7. Mga lang tayo pa. Sabi nito, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalo'y mahalaga kaysa ginto, na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Hesus Kristo. Amen? Kasi yung mga tao, kapag nasa meron o nasa magandang kalagayan, hindi nila minsan naiisip na mayroong Diyos. Amen? Kapag meron kang pera sa bulsa na libo-libo, hindi mo naiisip na mayroong Diyos na dapat mong balikan. Amen? Hindi nila naiisip na mayroong Diyos na kapag may pera ka, kasi pag may sakit ka, doktor ka agad. Hindi, napuputol ka agad yung salita ng ating Panginoon. Hindi na agad nila naiisip. Amen? Sabi dito, sa mga pagsubok na sinusubok natin o sumusubok sa ating pananampalataya, dapat lalo ka nagdiningas sa paniniwala sa ating Panginoon. Kasi diyan tayo minsan kinakatagpo ng ating Panginoon. Kaya inaalaw ng ating Panginoon na humarap tayo sa mga ganyang pagsubok. What we have to do is to face our trials squarely, sabi nito, as sensible with the prayer and supplication and with trust in God. Amen. Trials is a part of a Christian heritage. Amen. Count it all joy when we fall into diverse temptation, knowing in the trying of your faith working patient. But let patient have perfect work, sabi nito, that we may be perfect and entered waiting not
waiting nothing. Tingnan dito sa James 1 to 4. Balik ulit tayo sa James. Sabi ito, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Amen? Sabi niya sa 4, at inyong pabayaan ang pagtitiis ay nagkakaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen? Kaya yung mga pagsubok na dumarating sa atin, na tinitest yung pananampalataya natin. Tinitest yung pananampalataya ng bawat isa. Amen? Kung hindi ka umaharap sa pagsubok, kapatid, mapalad ka. Wala sa iyo yung Diyos. Di ba? Sabi nga ni Prophet, kapag ka humaharap tayo sa trials o long suffering, sinasamahan tayo ng ating Panginoon. Ginaguide tayo ng ating Panginoon na humarap at magdesisyon ng tama. Sabi ito, the problem we face will either defeat us or develop us. Depending on how we respond and react to them. Amen? Makikita mo kapag ka may Diyos ka pinaglilingkuran, nasa tama yung reaction mo. Ay, wala na akong bigas. Nanalangin ako sa ating Panginoon. Walang magpuprovide niya. Amen? Pero kung wala sa iyo yung Diyos, wala tayong bigas, kailangan magtrabaho kahit Sunday. Tatrabaho kasi wala tayong bigas, kailangan ng pera. Amen. Sabi ng ating Panginoon, unahin mo ko, idaragdag ko yung pangangailangan. Amen. At bahagi yun sa idaragdag ng Diyos. Amen. Lahat. Kung titingnan nyo yung tea na nilalagay sa mega tubig, di ba? Yung tao, hindi mo makikita yung tunay niyang ugali kapag hindi siya umarap sa ganung pagsubok. Ganon din yung tea, di ba? Kapag ilagay mo sa tubig na mainit, parang nag-spread siya ng kulay brown. Amen. Kaya kung tao, makikita mo nasa maayos na postura siya, hindi mo siya makikitaan ng kung ano man, subukin mo sa pagsubok. Makikita mo yan. Lalabas at lalabas ang tunay niyang ugali. O tunay niyang pagkatao. Most people fail to see how God's wants to us problem to perfect our lives. All things work together for good to them that love that Lord, sabi niya dito. If you love the Lord, your problem was sent to see by God for a purpose. Some people react foolishly, sabi dito, by blaming others, and some even resort to committing suicide. Amen. Kapag napapansin na, papadala sa Facebook, di ba, kapag may mga dumaraan sa mga pagsubok, yung decision nila na pupunta sa pagpapakamatay, yung mga matitinding pagsubok na kinakaharap. Amen.
Pero kung may Diyos ka na pinagdilig ko, hindi ka dapat mapunta sa ganyang sitwasyon. Is magsusuicide ka. Amen. Makikita sa'yo kung nag-suicide ka, nawala talaga sa iyo yung Diyos. Na lumalakad ka ng sarili mo lang. Amen. Lagi tayong tinuturuan ng ating Panginoon na nariyan siya at never tayong iiwan ng ating Panginoon. Amen. Sabi ng ating Panginoon, sabi niya problem dito, 5 uses of problem. God used problem to correct you. To correct me. Lahat tayo. Sometimes God must light a fire under you to get you moving. To get you moving. Problems often points us to right direction. When we are going to the wrong way, problems often motivate us to change. Amen. Is God trying you to get your attention? Amen. Sometimes it takes a painful situation. Amen. Minsan sa mga ganong sitwasyon, sa pinakamasakit na sitwasyon, to make us change our way, like Jonah. Amen. Run away from God, commission, and went to Tarshish, sabi nito, and reap a storm. Got thrown away from the ship and got swallowed by a fish. 2 days and 3 nights instead of a smoothing to Nineveh. Amen. Nagkaroon siya ng pagdidesisyon kasi takot nga siya. Natakot siya. Na imbis na pumunta siya sa Nineveh, pumunta siya doon sa Tarshish. Amen. Pero, ginawa ng ating Panginoon, pinakain siya sa malaking isda. At doon pa rin siya bumagsak. Kung saan sa pinapagawa ng ating Panginoon. Amen. Even tayo, na merong pinapagawa sa atin yung ating Panginoon. At minsan, nagre-reasoning tayo na labas dun sa salita ng ating Panginoon. Amen. Alam natin yan. Hindi lang naman ako o kayo. Alam din ng lahat na merong pinapagawa yung Diyos sa atin na nagkakaroon tayo ng doubt. Pero pagka nagawa natin yung gusto ng ating Panginoon, yung blessing lumalapit sa atin. Amen. Kasi yun yung gusto ng Diyos. Yung blessing, nandiyan na nakaabang na sa atin eh. Gagawin na natin kung paano pinapagawa ng ating Panginoon. Pangalawa, God uses problem to inspect you. Ito nabanggit. Lumampas mga ako. Peoples are like tibag na forward na. Kaya na. Lampasan na natin yan. What to do problems reveal about you. When you have many kinds of troubles, you should be full of joy. Because you know that these troubles test your faith. And this will give you patience. Look at Job and Abraham as your sample. Job never murmured, sabi niya, but thank God in the midst of his loss and suffering with a bold, sabi nito. Knowing that God is able to restore him back someday. The Lord give it, sabi nito, the Lord give it and
the Lord take it away. Bless the Lord, blessed be the name of the Lord, that we as His guiding through Abraham and promised by God, a son of become the father of nation. Yet later, sabi na dito, on he asked Abraham to offer his only son, Isaac, as a supper on the mountain. Did Abraham complain? Nag-complain ba si Abraham nung sinabi ng ating Panginoon na gawin niyang hain yung kanyang anak? Yung binigay ng Diyos, tapos sasabihin ng ating Panginoon na ihain niya. Nag-complain ba si Abraham? Di ba hindi? Hindi siya nag-complain. Bagkos paano siya humarap sa ganon? Sabi niya, no, sabi niya. He had a revelation that God is able to rise His son back from the dead. Amen. Ganon na ganon senaryo ang nangyari kay Job at Abraham. Na dumating sila sa point na yung pananampalataya nila na nakapundasyon na sa ating Panginoon. Amen. Hindi natin kaya na mayroon ka isang anak tapos hihain mo at papatayin mo. Amen. Pero dahil may Diyos kang pinagbilingkuhan, alam mo yung Diyos na nagbigay, siya rin yung magbabalik sa iyo pag nawala yun. Amen. Kasi hinihingi yun. Hindi niya hinihingi. Tines ka ng ating Panginoon kung saan na yung pananampalataya mo sa Kanya. Nangyari ba, namatay ba si Isaac? Di ba hindi? Meron dumating na hain. Tines lang siya ng ating Panginoon kung paano siya umarap sa ganung kalsura. Number 4, God used problem to protect you. A problem can be blessing is disguise. If it prevent you from being harmed by something more serious. Basahin natin dito sa Genesis 50:20. At tungkol sa inyo, ay inyong ipinalagay na nakasamaan laban sa akin, ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya ng araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Dumating sa point na para matubos tayo sa kasalanan, mas pinili ng Diyos na ihain ang kanyang sariling buhay. Kasi yung tao, yung tao, hindi nila kayang iligtas yung sarili natin. Even tayo, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin sa kasalanan na nagawa ni Eva at Adan. At alam ng Diyos yon kung paano niya may papanumbalik yung kanyang mga anak sa kanya. Amen. Nung dumating na sa time na naipago na ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nabura na yung kasalanan natin. Tayo nalaman natin, pero marami pang tao hindi nakakaalam. That's why, nandito pa yung salita ng ating Panginoon na kailangan i-spread natin, na mayroong Diyos na tagapagligtas. May Diyos na manunubos. Amen. Kaya, yung mga tao na, may nakita kasi sa Facebook, yung mga tao na sinishare nagsishare ng mga salita ng ating Panginoon, na binabaliwala lang nila, darating yung time na pagdating ng judgment, haharapin nila yun. Sabihin na, maalala nila, ay ito pala yung time na narinig ko yung salita ng ating Panginoon na hindi ko pinaniwalaan. Amen. Na dumating na sa time na puro bulak-bulang yung ginagawa ko, na meron palang Diyos
na handang patawarin yung mga kasalanan mo. Amen. Ganyan kamahal ng Diyos ang mga tao. Pero yung tao, kapag ka dumadating na sa pag meron ng pera, ang hirap siya ng salita ng ating Panginoon. Kaya minsan, na masarap mag-share kapag ka yung tao humingi ng tulong sa'yo. I-share ko lang din sa inyo yung bagong bautismo na bautismo natin si Ernie. Matagal ko na siyang sinesharan. Nasa medical pa ako. Nung wala pa siyang pagsubok, ang hirap niyang share ng salita ng ating Panginoon. Ang dami niyang katwiran. Nung niyaya ko siya mag-church dito, nasa medical pa ako, sabi niya, busy ako kasi alas 7 na tayo umuwi. Tapos, malayo pa yung uuwian ko. Baka hindi rin ako makapanambahan kasi nga busy ako. Pero one time na nag-chat sa akin nung nag-resign na ako, na ganito yung pagsubok na kinakaharap niya sa family niya. Doon ako nagkaroon ng chance na yung puso niya ituon ko sa salita ng ating Panginoon. Parang yung iba yung sitwasyon na nandun ka sa kalayawan na habang sinesyaran ka ng salita ng ating Panginoon, wala kang pakialam. Pero nandun ka na sa trials, nandun ka sa trials, tapos sinirang ka ng ating Panginoon, parang kapit na kapit ka eh. Amen. Parang, pag nandun ka na, parang, ay, ganun pala yung pangako ng ating Panginoon. Ganun pala siya. Kaya minsan, God's allow problem para mapalapit ka sa Kanya. Nung nabautismoan siya, alam mo kung ano sabi? Rock, salamat ah. May ganito palang pangako sa akin yung ating Panginoon. Amen. Ganun pala yung pangako sa akin ng Panginoon. Kaya yung karamdaman na nararamdaman niya, isang patotoo na hindi niya na iniisip. Kasi meron palang pangako yung ating Panginoon. Amen. Kaya nung nasyaran siya ng salita ng ating Panginoon ni Brother Arvin, ni Brother Jay, nagkaroon ng galak yung puso niya na touch siya ng salita ng ating Panginoon. Kaya ganoon ang salita ng ating Panginoon na inaalaw niya yung mga problems sa tao. Kasi doon lang napapalapit yung tao sa Kanya. Kaya inaalaw niya. God used problem to perfect you. Problems when response to correctly. Our character builders, God is far more instead in your character than your comfort. Your relationship to God and your character are the only two things. Where are you going to take with you in eternity? We can rejoice. When we run into problems, they help us learn to be patient. And patience develops strength of character in us and help us trust more God each time. We use it until finally our hope and faith are strong and steady. Amen. Romans 5:3-4. Sabi ito, at hindi lamang gayon kundi naman nagagalak tayo
Nagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Nalalamang ang kapighatian ay gumagawa sa katiyagaan. At ang katiyagaan ng pagpapatunay na ang pagpapatunay ng pag-asa. Sabi dito, consider Paul. Consider Paul, his suffering, which built his character. Paul was beaten, shipwrecked, sabi ito, imprisoned, stoned, and had a stone in the flesh. Yet all these trials made him stronger than ever. 2 Corinthians, basta tayo natin. 2 Corinthians 12:7. At nang kayo'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin ng ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito ay ikatlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya ay nagsabi sa akin na ang aking biyaya ay sapat sa inyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos ako'y magmapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya't nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako ay malakas. Ako'y naging mangmang, pinilit ninyo ako. Ako sana'y dapat ninyong purihin, sapagkat sa anuman ay hindi ako naging huli. Sa lubang mga dakila, mga apostol, bagamat ako'y walang kabuluhan. Tunay na ang mga tanda hanggang 10 lang pala tayo. Sorry. Napunta tayo sa apostolan. Nawalampas tayo. Kaya minsan, sabi ng ating Panginoon, mas nagkakaroon ng kagalakan ng tao o nagkakaroon ng power ng ating Panginoon kapag nasa trials tayong sitwasyon. Mas lumalabas yung power ng ating Panginoon kapag nasa trials tayong sitwasyon. Sabi, di ba? Therefore, I'll take pleasure in infirmities,
and reproaches, and necessities, and persecution in this distress for Christ's sake. Sabi ito, when I am weak, then I am strong. Even when you do not recognize it's understand. And we know, sabi ito, basahin ko lang dito sa Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. It's much easier and profitable for you when you just cooperate with Him. And it's hard to kick against the freaks. Dapat tayo magtapos. Satan never take your life without God approval. Kaya nagkakaroon ng mas matibay na pundasyon ng pananampalataya natin habang sinusubok tayo ng ating Panginoon. Kasi hindi maaalaw ni Satan yung mga trials kung hindi aaprubahan ng ating Panginoon. Nasa kanya yung pirma para mag-go sa'yo yung problem. And remember, no matter how great that is distress is, Satan cannot take your life until God has finished with you. There is nothing can happen to you unless God permits. There is no evil can come unless God permits. And it's for your good is working. Let think where when we floods cannot to destroy the world. It could not destroy Jonah. Could not be destroyed because that God has work from him to do. Satan could not take them. He could not Noah. He could not draw Noah in the flood. Until purpose of God, Satan could not take them. He could not draw Noah in the flood until the purpose of God had been finished. He could not burn up the Hebrew children until the purpose of God has been finished. He could not kill Job with balls and troubles until the purpose of God has been finished. Neither could the lion eat Daniel until God's purpose. He been finished, neither could death and old age take Abraham. Until the purpose of God had been finished, and neither can it take you. Yung mga naranasan ng mga unang banal, dapat maranasan din natin. Kasi na-reveal sa kanila yung salita ng ating Panginoon, dapat ganun din sa atin. Amen? Kaya kung ikaw ay nasa magandang kalagayan na hindi ka humaharap sa mga trials o long suffering, manalangin ka kapatid, baka wala sa iyo yung ating Panginoon. Amen? Karaniwan na nangyayari sa isang mananampalataya na nagkakaroon ng maling desisyon kasi inuuna nila na kaya ko, kahit wala yung Diyos sa akin. Amen?
Nung tumanggap tayo sa ating Panginoon, tinanggap natin siya bilang Savior. Malinaw, Savior, tagapagligtas. Kasi hindi natin mailigtas yung sarili natin kung wala yung ating Panginoon. Na habang tumatagal tayo sa mensahe o sa pananampalataya na meron tayo ngayon, dapat yung pundasyon na dati maliit lang yung hawak mo, patibay ng patibay. Kaya mapapansin mo, maraming mananampalataya na matagal na sa church, one time nawawala. Kasi nawawala din sa kanila yung joy na habang naglilingkod ka sa ating Panginoon. Even yung nangyari kay David, di ba? Nawala sa kanya yung joy. Pero hinihin niya ulit sa ating Panginoon. Kasi mahirap maglingkod sa ating Panginoon na habang tumatagal, nawala ka ng kagalakan, kapatid. Amen? Nawala na yung Diyos sa iyo habang naglilingkod ka sa ating Panginoon. Yan ang wag na wag natin mawawala sa isang mananampalataya. Yung joy. Amen? Kasi yung joy na pinangahawakan natin, nagpapatunay na yung ilaw na nakikita sa atin ng sanlibutan, nagpapatunay na meron tayong kagalakan sapagkat na ay Kristo Jesus tayo. Sapagkat meron tayong Diyos na lagi natin kasama sa mga pagsubok natin pinangarap. Na merong Diyos na handang pagalingin yung mga karamdaman natin. Na merong Diyos na handang mag-provide pag time na dumating tayo sa kawalan. Na merong Diyos na kayang ilid tayo sa tamang pagdidesisyon. Na merong Diyos ng lahat ng mga bagay. Kaya sa gabi ito, brothers and sisters, hanggang doon lamang po, nawa hindi naging kakulangan o labis ang salita ng ating Panginoon kasi yan ang pinunta natin dito. Kaya nagkakaroon tayo lagi ng preaching of the Word of God. Isa sa magpapatibay sa atin. Na habang tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, na nalilid tayo ng salita niya. Kaya kung wala ka nang naririnig na salita ng ating Panginoon, paano ka mag-grow sa pananampalataya? Kaya yung mga kapatid natin na nagkakaroon ng backslide o na tumatalikod sa salita ng ating Panginoon, huwag natin silang i-judge. Malay natin dumadaan sila sa mga pagsubok. Nawa ipanalangin natin sila na nahipuin sila ng ating Panginoon. Kasi minsan kaya tayo nawawala sa pananampalataya, mayroong pinagdadaan na matinding pagsubok. Minsan sa kapatid, sa pananampalataya, nagkakaroon ng tawag dyan, reason na ay ayoko magsimba kasi ganito si kapatid. Ay ayoko na magsimba kasi ganyan si kapatid. Huwag nawa mangyari yung mga ganon na tatalikuran mo yung ating Panginoon dahil lang sa ganong sitwasyon. Kasi hindi naman kasama yung Diyos doon eh. Huwag natin iiwan yung ating Panginoon. Na lalo tayong kumapit na kapag meron tayong mga pagsubok sa buhay, dapat malalo nating malaman na meron Diyos na buhay natin. Na meron Diyos na handa tayong samahan. Kaya, ito yung binigay sa atin ng Panginoon, ang trials and suffering, karugtong ng Sunday. Amen. Kaya, sa gabing ito, nayaman ito may ang bawat isa. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your liberty. You said
na ibinahagi sa amin. Lord Jesus, bless mo ang salita sa gabi ito, Panginoon. At Lord Jesus, Ikaw ang Diyos na patuloy na nag-iingat sa amin. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Salamat sa iyo, salita. Lord Jesus, ay namin ibinabalik ang lahat ng kapurit sa salamat sa dakila mo pong pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Inidig na sa ating kamay, Brother David. Salamat sa Panginoon at bawat isa. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Ang bawat isa sa akin ay dumadaan sa mga trials and suffering. Tama ba mga kapatid? Dahil sabi ng Biblia, ang lahat ng lumalapit sa ating Panginoon ay kailangan magdaan sa chastening ng ating Panginoon. Kasi kapag hindi tayo dumaan sa chastening ng ating Panginoon, masusubukan tayong mga bastard and illegitimate child. Sabi ng Book of Job, ang Diyos, sabi niya, nung ipinanganak tayo, wala tayong wala. Mamamatay tayo na walang dala. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nagbabawi. Pero sabi ni Job, kahit na ganun yung mga report na dumating sa kanya, blessed be the name of the Lord pa rin. At sa mga bagay na ito, sabi niya, although nandun siya sa ganung kalagayan, si Job ay hindi nagkasala. Minsan ng tao, sabi ng ating mahal na propeta, sinisisi ang ating Panginoon sa mga nangyari na ganyan, pero hindi nila nakikita na tayo sinusubok na katulad ng isang ginto o dinadalisay. Dahil ang ginto kapag dinalisay, mga kapatid, pag tinignan nyo yun sa kanyang kalagayan, inaalis yung mga dumi, no? Para lumabas yung kanyang pagkaginto. At depende sa paglalabas ng ginto at yun ang tinatawag nilang depende kung anong carats yan. Tama ba mga kapatid? May 18, may 24, depende sa carats na ilalabas yung ginto. Pero siyempre, ito'y dadaan sa apoy. At sinabi San Pedro na ang isang mananampalataya ay katulad ng ganyan na pagdadalisay na katulad sa isang ginto na yung mga kadumihan natin ang siyang aalisin. Unti-unti para lumabas at mapakita natin yung ating pagkinang, no? Ng ating mga buhay sa harapan ng ating Panginoon. At mapapansin nyo, sabi ng Bible, lahat ng lumalapit sa ating Panginoon ay nagdadaan sa kanyang hindi parusa, no? Kundi pagsaway. Dahil sabi ng Revelation chapter 3, lahat ng lumalapit sa akin ay aking sinasaway. No? Sabihin na kinokorek. Sabi sa Book of Hebrews, kung paanong dinalisay din si Jesus Christ as a Son, sumunod siya sa kalooban ng Ama, ganun din ang ating mga sarili sa ating Panginoon. No? Mapapansin natin na sa ating pagsunod, dumadaan talaga ang isang mananampalataya sa trials and sufferings, no? At testings, dahil yan ang requirements ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya. At sabi ni San Pablo, kung dumadaan ka na dyan sa bagay na yan, yan ba ang magpapahiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Kristo? Yung taba, kagutuman, yung wala kang maigamit, sabi niya, yan bang magpapaalis sa iyo sa pag-ibig ni Kristo? Sabi niya, God forbid, wag nawa. Bakit ka mo? Dahil tayo itinulad sa isang sheep o isang tupa, isang karnero na dinadala sa patayan. At sabi niya doon, hindi yearly, hindi monthly, kundi araw-araw. No? At araw-araw tayo nagtitiis, nagtatiyaga, sabi ng binasa natin kanina, na may pagtitiis, katulad ni Simeon, na may pagtitiis siya na paghihintay kay Jesus Christ na sinabi sa kanya ng Holy Ghost, hindi ka mamamatay nang hindi mo nakikita ang tagapagligtas ng Israel. At meron siyang pinangahawakan at pinagtiyagaan niya, pinagtiisan niya hanggang sa siya tumanda. No?
At doon sa kanyang katandaan, mga kapatid, nakita niya face to face. At nahawakan niya si Jesus Christ na magliligtas. At sabi ni Simeon, pwede mo na akong kunin, Panginoon. At ganoon din si Ana, mga kapatid. Diba? Isang prophet ng panahon ng pagkasilang ni Jesus Christ. At hinihintay niya rin ang deliverer, ang Savior. At nakita niya, mga kapatid, personal. Sa dami ng bata doon, paano na pinpoint, sabi ni Bergman, paano niya natukoy ni Simeon at ni Ana, ang bata na yun ay ang Jesus na magliligtas sa Israel. Pero sabi ng ating mahal na propeta, ang Holy Ghost na nagsabi sa kanila nung una na makikita nila personally ang tagapagligtas. Sa time na yon, sa point na yon, ang Holy Ghost pa rin nagturo sa kanila doon sa bata na yun, na napakadami. Pero yun ang itinuro ng Holy Ghost na ang hinihintay nilang Messiah. Amen. Tinuro. At ganoon din sa bawat mananampalataya sa atin, sa dami-dami ng mananampalataya. Nung naganap ang Holy Ghost, mga kapatid, ikaw yung nakita kanya, mga kapatid, hinanap kanya. Diba, ganyan yung pinakwento ko sa inyo last Sunday na yung papel na kalahati kapag sabi niya, nagpalaba ka ng iyong mga labahay sa laundry shop nung araw, mga Chinese, sabi ni Verbanan, sabi niya, yung Chinese na yun, kapag pinunit yung may pirma niya, at pag pinunit, mga kapatid, yung papel, tig-isa kayo. At kapag i-claim mo na yung labahin, i-present mo yung papel na nasa iyo, yung kalahati, at pagtutugmain yun yung naiwan doon sa Chinese na yun, pinaglabahan mo ng mga damit mo. At kapag yun na nagtugma, makukuha mo yung damit mo pabalik sa iyo. Pero pag hindi nagtugma, ibig sabihin, hindi ikaw yung may-ari ng mga damit na yun. Pero yung Holy Ghost, mga kapatid, yung Holy Spirit, nung bumaba siya galing sa kalangitan at hinanap niya yung kalahati nung parte na yun na nasa iyo, nahanap ka niya ngayon. Kahit sabi ng Acts chapter 2, verse 39, 38, 39 hanggang 40, sabi niya, yung after ng may bautismo ka sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, at hindi lamang yung sabi niya ang pangako na yun ay sa mga anak namin, sabi ni San Pedro, kundi hanggang sa mga kaduluduluhan, hanggang sa malalayong lugar na madatna ng salita ng Panginoon, ay kukuha ang Panginoon ng kanyang mga anak. At nakita niya, mga kapatid, tayo dito sa Pilipinas. At malayo na tayo sa Israel, pero nahanap tayo. Bakit kamo? Yun ang sinabi ng propeta o ng apostol Pedro na mangyayari. At kapag pinalapit ka ngayon ng ating Panginoon, may darating talagang pagsubok sa bawat mananampalataya. At kung mababasa niyo sa chapter 11 ng Hebrews, yung mga heroes of faith, na yan, sa verse 33 yata, basta sa mga last part ng chapter 11, mababasa niyo dyan, pinagpapatay sila. Kaya may kanta tayong, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Kaya napunta sa atin itong salita ng Panginoon. At yung mga pinagdaanan ng mga heroes of faith na yun, sabi ng Bible, ang mga nasa sanlibutan are not worthy. Sino lang yung worthy? Yung mga dumaan lamang sa ganung mga trials. At pagdating natin sa panahon ito, hindi na tayo nakaranas ng ganun. Tama ba? Hindi naman tayo makakadanas ng pagpugot ng ulo, pagpatay para lang sa salita ng Diyos. Dahil sabi ng ating mahal na propeta, ang bride sa huling panahon ay special people. Nakita niyo, mga kapatid? Anong requirements lamang ng Panginoon sa huling panahon? Accept or reject the message of the hour. Yun lang. Hindi katulad ng panahon nila ng mga early Christians na kailangan nilang patayin para lamang magpatuloy na dugo para lamang sa salita ng Panginoon at maging karapat dapat sa kaligtasan. Tayo wala na ganun pinagdaanan. Tama ba? Ang gagawin mo lang, tatanggapin mo lang yung word. Pero kapag hindi mo naman tinanggap, yun lamang ang problema. Meron naman tinanggap pero hindi nagpatuloy. Kaya sabi ni Barbana, mga karamihan, mga Pentecostals, mga fundamentals, nung panahon niya, kahit na sa atin ngayon, nangyayari yan, tatanggapin si Kristo as Savior, and then hindi sila magpapatuloy.
Hindi ng requirements ng Panginoon. Kasi kung gano'n lamang ang requirements ng Panginoon na tanggapin mo siya as your Savior, tagapagligtas lamang at mag-aatin ka lamang, and then aalis ka na rin sa pananampalataya, pwede na rin tayong ganun ang gawin natin. Tama, di ba? Pero hindi ganun ang sinasabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ mismo, ay ang magtiis. Di ba? Hanggang sa wakas siya. Hindi nagpabautismo ka lamang at kapag dating sa pananampalataya, naglalaro ka lang. O sabi ng ating mga propeta, kalahating Kristiyano, drunk sober. Walang puti na maitim, puti at itim na ibon, sabi ng gano'n. At walang makasalanan at banal na at the same time naglilingkod ka sa Panginoon. Hindi pwedeng gano'n. Doble kara, hindi pwedeng gano'n, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, kung susunod ka sa ating Panginoon, sumunod ka. Kung hindi, huwag ka na rin sumunod. Gano'n lamang yun. Kasi magiging hypocrite ka lamang, mapagpanggap ka lamang sa loob ng pananampalataya. Kaya may preaching si prophet o si Branham ng impersonation of Christianity. Pwede mo siyang gayahin yung pagiging Kristiyano na hindi ka mabubuking ng kasama mo sa church. Hindi ka mabubuking ng pastor mo. Kasi magaling ka magtago. Kasi hindi tayo all-knowing. Pero ang Diyos, mga kapatid, all-knowing, paano malalaman ng isang mananampalataya na hypocrite ka? Sa pamamagitan ng visions and dreams. At ang mga panaginip na yan, hindi ibig sabihin yan na nauukol o sinasabi ng Biblia at ating mahal na propeta. Kaya magugulat ka na lamang bakit nalaman ng tao yung ganun. Kasi nireveal ng Panginoon. It is a warning. Kaya may tutuloy mo, hindi ka nasagutin ng mananampalataya na nag-warn sa'yo. No? Kasi alam natin yan, warning then judgment. Ganun lamang yung mga kapatid. Kaya nga, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ito impersonation. Tandaan natin mga kapatid, kung nagbabasa yung mensahe, yung sa 3 hatak na yan, wala ka dapat sa una, wala ka dapat sa pangalawang hatak, dapat ando ka sa pangatlong hatak. Yung third pull na sinasabi ng mahal na propeta, bakit ka mo? Sa unang hatak, magpapagaling lamang yun. Showing ng signs and miracles. At maraming tumanggap sa Panginoon dahil lamang sa ganun at umalis na rin sila. Bakit? Gumaling na eh. Natanggap na yung kagalingan, yung kalakasan, yung pagpapala. Hanggang doon lamang sila. Yung pangalawa, di ba, namanga sila sa revealing ng thoughts. No, ganun pala ginagawa na. Nangyari pala sa akin yun. Nalaman niya. Nireveal ng Panginoon sa likod niya at sinabi sa iyo. Pero ang maraming bumabagsak, mga kapatid, sabi ng mahal na propeta, doon sa pangatlo. Pag present na yung acid test, which is the Word of God, doon sila lumalabas. At yun ang mahirap sa isang tao. Ang sabi nga ni Jesus Christ, di ba, kay Judas, kay Judas, na Iscariote. Ano sabi? Sana hindi ka na pinanganak. Ang problema, kung hindi naman pinanganak, sino naman ang mag-fill in ng kanyang gagampanan? Ayaw naman natin yun. Ano ba? So siya talaga ang tinutukoy na son of perdition ng Bible. Sabi ng scriptures. Pero kung magiging ganun ka na lang sana, sana, no? Hindi mo na narinig ang mensahe. Kasi doon ka rin pala pupunta sa kapahamakan. So maganda na yung nagliwaliw ka na, tinodo mo na, sabi nga ni Pastor, tinodo mo na lang sana. Hindi mo na sana tinanggap ang mensahe. Kung hindi ka rin magtitino. Kaya nga tayo mga kapatid tinawag sa mensahe ito para maging matino ang ating kaisipan. Isa yan sa mga requirements ng Panginoon. Sa gabing ito, na ang bawat isa ay pinagpala sa kanyang mga salita, ang bawat isa ay maging kalakasan muli ito sa ating kaluluwa at maging kagalakan muli sa ating kaluluwa ang mga salita ng Panginoon. Sa gabing ito, dadako tayo sa pananalangin. Magsama niyo ako mga kapatid sa panalangin sa gabing ito sa pananalakit. Sa pananakit ng aking kaliwang siko dahilan para mahirapan akong makabuhat. Ito po ay mahigit 2 buwan ko lang tinitiis at sa Diyos lang ako nagtitiwala at sumasampalataya na ako'y kanyang
mapapagaling. Isama din po ninyo sa gabing ito ang ating mga kapatid na sila Brother Dariel at Sister Haji na i-provide ng Diyos ang kanilang pangangailangan sa kanilang baby. At nawa ay lumaki itong malusog at may takot sa Diyos. Ang Quezon Church Outreach na sila ay lumago at tumibay sa pananampalataya. Ito yung prayer request na ating kapatid. Sa Darwin. Kasama natin sa panalangin po mga bagay nito. Ang Diyos lamang siyang higit na nagbibigay ng kagalingan at provider ka. Ano ba mga kapatid? Sa Diyos lang tayo maasa at sumasampalataya. Nagsama po sa inyong mga panalangin na maging maayos po ang gaganaping operasyon sa aking daliri sa August 7. At ang Diyos po ang manguna sa doktor na mag-o-opera sa akin. Maraming salamat. Ito'y prayer request ni Sister CJ. Operation sa August 7. Sama natin sa panalangin mga kapatid. Sama niyo rin kami sa panalangin sa aming pamilya na Diyos ang patuloy na mag-ingat sa amin at sa provide ng aming pangailangan. Sama niyo rin ako sa panalangin mga kapatid. At medyo ito nilalamig niya ako. Medyo isip ko, kaya medyo nangungungo ako. Kaya kanina, iniwanan ko si Margie na sa bahay. Alam niya ba, nauna kasi yung mga bata na sinipon. Siyempre pag sa bahay, ikot-ikot lang yung ganyan. Magaling na yung, so sa Diyos binabalik ang kampunan, salamat sa kagalingan ng aming mga Sister Mercy. Ako naman yung nahuli. Sa una-una, minsan nahuli. Kaya medyo yung pakaramdaman ko kanina. Ang labas ko sa labas, ang init. Pagdating ko sa bahay, malamig. Pero ko, medyo sinipon ako mga kapatid. Salamat ako sa panalangin, sa kagalingan. Kaya din sa atin na kung sino man may karamdaman, ay ang Diyos ang siyang magbigay ng kagalingan at kalakasan. Dahil siyempre gusto ang karamdaman. Dati may parang panahon lang yan, tama ba? Sa mga mas matatanda. May panahon lamang ang karamdaman. Ngayon, hindi wala nang panahon. Tag-araw man, di ba? May mga parang may karamdaman na tag-araw at may tag-ulan. Ngayon, wala nang ganun-ganon. Parang all-year round na. Ganyan ang karamdaman. Yan ang kagagawa na Satan nung na-pervert niya ang nature. Yung season, pati yung mga kalikasan, yung mga puno, nagbago sa global warming, pati yung karamdaman na, hindi niya na. Wala tayong magagawa, sabi ni Verbal, kasi nandiyan yan. Binuhos yung, nababasa kayo ng Revelation, binuhos yung 7 vials. Umihip ang trumpeta na yan. Pati yung 7 angels na yan, yan ang nangyari sa ibabaw ng lupa. At ang mga anak ng tao ay nagtitiis. Nahihirapan tayo. Yung ating mga kaluluwa, mga kapatid, ay umiiyak. Sabi ng Bible ay groaneth, umihibik. Pero wala tayong magawa eh. Pero pagdating niyan, sabi niya, ng redemption natin, sabi niya, huwag kayong malungkot. Tumingala ka, sabi niya gano'n sa Book of Ephesians. Dahil ang redemption mo ay malapit na. Kapag nangyari na sa atin mga kapatid, susunod na yung nature. Bigyan niya lang mangyayari sa atin. So, salamat sa ating Panginoon sa gabi ito. Bago tayo manalangin, nawitin natin ng Christ is the answer. To
Hindi mo ba sa tayo mo?
God, kami nagpapasalamat muli sa iyong kadakilaan sa amin, sa muling pagtugon ng mga panalangin namin. Lord, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya na patuloy na ipagkakalob sa amin sa mga nagdaang araw. Makakatapusan kami, Lord God, ngunit ikaw pa rin ang Diyos na nagpupuno nito. Ang dalangin namin, Lord, na manatili kami sa pananampalataya. Lord, may mga panghihina kami ng aming mga katawan, ng aming pananampalataya, yung aming biyaya, Lord Jesus, ay patuloy na nandiyan para sa amin. Hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwanan, Lord God. Lord, sa gabing ito, ngayong banal na Espiritu Santo, siyang patuloy na mag-guide sa amin sa lahat ng bagay, sa lahat ng katotohanan, sa aming pananampalataya sa patuloy ng aming buhay sa ibabaw ng lupang ito. Ang dalangin namin, ikaw siyang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Lord, itinitiwala namin sa iyo lahat ng bagay. Siya namin binabalik ang patuloy at pasasalamat sa iyong taas-taasang pangalan sa Jesus Cristo. Amen. Ulitin natin na Lord, I lift your name on high. Yes, Lord. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Salamat sa ating kasama sa mga pinagkalap sa atin. God bless you, Brother Edgar at Brother David. At tayo dalawa na po sa ating balik kalap sa ating Panginoon. Kuminawit ang Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me. You supply all I need. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. Sa tapos ng ating buhay, kahit ng mga kalugin ko na po ating kapatid, Brother Ryan. Amen. May bukod na rin bilang pagkakasama ng Panginoon. Akin ang Diyos sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Lord, kami po Diyos, sa inyong pagpasalamat Panginoon sa gabi nito Panginoon, sa taglay naming kalakasan, Lord, ka buhay na nagmumula sa iyo Panginoon. Salamat po Diyos sa biyaya, Lord God, sa mayamang mensahe, Lord God, na ginawat mo sa bawat sa Panginoon, Lord God. Naway Panginoon, ang mga bagay nito, Lord God, ang iyong salita, Lord God, ay patuloy na manahan, Lord God, at patuloy na mamuna sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. O Diyos, narito, Lord God, pagpapasalamat namin, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, sa mga ginamit mo, Lord God, na tagapagnaluyan ng pagpapal, Lord God. Mula sa Panginoon, sa MC, Lord God, ginamit mo, Panginoon, hanggang sa preacher, Lord God, o Diyos, ang nakakalan, Lord God, ng mga bagay na kanilang pangangailangan, Lord God. Hinging sa aming kapatid na si Brother David, Lord God, o Diyos, ang patuloy na provide ng mga pangangailangan, ganyan man, at higit sa lahat sa spiritual, Panginoon. Diyos, tulungan mo rin, Panginoon, Lord God, bawat hinig, Panginoon, Lord God, na
Ikaw, Diyos, ang patuloy na mag-provide ng mga pangailangan sa bawat sa Panginoon. Ikaw, Diyos, na hanggang Lord God ng mga desire ng mga puso, Panginoon, Lord God. Kaya ang Panginoon na mapuno ito, Lord God, hanggang sa aming pag-uwi, Lord God. At mga kaloob na ito, Lord God, na likom ng iyong anak, Panginoon, Lord God. Hindi namin mo, Diyos, na ito'y magamit, Panginoon, sa ito'y walhati ng iyong pangalan, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang patuloy na ingat, Lord God, kung din, Panginoon, sa kapangalaga ng Panginoon. At sa aming pagsamantala, pag-iwalay, Panginoon, Lord God, kailangan namin, Diyos, ang iyong protection, Panginoon, at bawat sa Panginoon, na kung paano mo kami ingatan, Lord God, sa bahay-sambahan nito, Lord, ay gayon mo din kami, Lord God, ingatan na hanggang sa makawi sa aming pamamahan, Lord God. At kung hindi ka pa babalik, Panginoon, Lord God, gawin mo nawa, Panginoon, na muli kaming magkatipon, Lord God, sa bahay-sambahan nito upang papurihan ka, Lord God. At ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyong papulit at salamat sa dakilang pangalan na ang Kristo, na aming Diyos at Tagapagligtas. Salamat sa ating Panginoon. God bless you, Brother Ryan. At tapos na po ang ating gawain. God bless you, brothers and sisters. And we can sabi, just a closer walk with me. And I am with God. But thou art strong. Yeah. Jesus, keep me close. I'll be satisfied and wrong as I walk and you walk close to me. That's a good one.